Good morning everyone. Welcome sa atin pong pagsamba ngayong umaga sa Winnipeg Unida Christian Church online worship. May I request everybody to please stand. Let us read all together the call to worship. And now we come to worship, and now we are gathered as one, and now we turn our hearts, and now we bless the Lord of God of all, who everywhere works great wonders. Great God, we long for your deliverance from this world's sorrow and troubles. In your mercy, give us gladness and peace. Amen. Sabay-sabay din po nating sambitin ang atin pong sinasampalatayanan. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrections of the body, and the life everlasting. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, saan mang lugar naroroon ang bawat isa sa amin, hiwa-hiwalay man ang aming mga pisikal na pangangatawan, sa iisang espiritu, sama-sama kaming sumasamba. Ang aming dalangin ay samahan mo kami ng iyong presensya. Kausapin mo po kami sa pamamagitan ng iyong mga mensahe. Maging kaluguran sa iyo ang salita ng aming bibig, ang amin pong pag-aawitan at lahat ng iniisip ng aming mga puso. Busugin mo kami ngayon, Panginoon, ng iyong mga salita upang patuloy kaming matuto at makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Idinadalangin ko ang mga kapatid na nakikinig ngayon. Dinadalangin ko po ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga kalagayan, ang kanila pong mga kalusugan, pangangailangan sa buhay. Kung meron pong mahihina, ikaw po ang magpalakas. Kung meron pong mga nangangailangan, ikaw po ang maging katugunan. Kung may natatakot, bigyan mo po sila ng lakas ng loob. At kung meron pong nalilito na gugulumihanan sa kalagayan ng buhay, sagutin mo ang kanilang mga tanong. Ikaw po yung aming inaasahan. Wala po kaming magagawa kung wala ka sa amin. Bigyan mo po kami lagi ng assurance na meron kaming Ama na nagbabantay, na nariyan ang iyong presensya upang kami ay agapayan at kami samahan sa lahat ng hamon ng buhay. Lord, hindi pa ho tapos ang pandemic ng COVID. Wala po kaming magagawa kundi ang patuloy na umasa na isang araw lilipas ang lahat ng ito. Umaasa po kami na sa iyong kapangyarihan, meron kang plano sa lahat ng ito at meron kang gagawin para nang ayon sa iyong kalooban at walang makakapigil nito. Mangyari po lagi ang kalooban mo para sa amin. We are praying right now, O Lord, sa mga churches, lalo na yung nangangaral ng iyong mabuting mga salita, ang mga pastor bigyan ng tapang na makapagpahayag ng kapayapaan at ng pag-asa sa mga taong makikinig. Lagi mo pong ihanda ang aming mga puso, parang mga handang lupa na tumanggap ng buto ng iyong mga mensahe upang sumibol at ito po'y lumago at magbunga. Saan mang lugar naroon ang aking mga kapatid, katagpuin mo po ang kanilang mga dalangin ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Mga minamahal na mga kapatid, samahan niyo po ang bawat isa sa atin o magsama-sama po tayo sa pag-awit ng papuri sa ating Panginoon.
The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. And I melt in your peace, it's overwhelming. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. And I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. And I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace. And I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. And I melt in your peace, it's overwhelming. Magandang araw po muli mga minamahal na mga kapatid. Medyo mahaba-haba na po ang panahon na hindi po nagkakasama ang bawat isa sa atin at alam ko po na ang bawat sa inyo ay nasasabik yung pagkakataong muli tayong magkakasama-sama para magtipon bilang mga magkakapatid. Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, miss na miss ko na po kayo. At kung meron pong ganong kaligayahan ng puso nyo na masabik na makita ang isa't isa, palagay ko po higit ako. Sapagkat lagi ko pong naaalala na ako po'y tatayo na muli sa pulpito ng lugar na ating pinagtitipunan at nakikita ang inyong mga muka habang nagmemensahe. Kaya po, yun po yung aking kinasasabikan. Kasi po, nakatingin ako ngayon sa butas ng camera na ini-imagine ko na lang ang inyong mga mukha na nakikinig at nanonood sa bawat isa sa mensahe na ipinapahayag ng inyong lingkod. So mga kapatid, ang mensahe po na dadalhin ko ngayong araw sa inyo ay sa aklat po ni Nehemiah. Ito po ay nasa 2 chapter supposedly. If you are going to follow with me
all throughout the sermons, mapapansin nyo po na hinango ito sa Nehemiah chapter 1 at saka Nehemiah chapter 2. Ito po yung buhay ni Nehemiah at ipapakilala ko po siya sa iyo o sa inyo sa araw na ito. At tuturuan po tayo marahil ni Nehemiah na yung mga problemang pinagdadaanan natin sa buhay o anumang kabigatan meron tayo, ay maturuan tayo ng mensaheng ito na harapin ito ng may karunungan ayon sa mga karanasan ng mga naunang tao sa banal na kasulatan. Sila po yung pinakamagandang example on how to solve the problems of life. Ang pamagat po, big problems versus the bigger God. Can we say amen to that? Doon pa lamang po sa title, pwede na nating sabihin na amen. Sapagkat gaano man kalaki ang problema, mas malaki pa rin ang ating Diyos kesa sa problemang yan. Mga kapatid, one thing that we can say for sure about problems, everyone has at least one. We cannot deny that. I have them, you have them, and everyone is dealing with some type of problems right now. Kung nakaupo ka ngayon sa couch at nanonood sa television o nasa iyong cellphone or tablet or laptop at nakikinig sa akin, ikaw ang kausap ko at aminin mo man sa sarili mo o hindi, meron kang problema. At kung sasabihin mong wala kang problema, may problema ka. Some of the problems that we probably have ay problems somehow or somewhat minor, but others are big and demands attention. Almost every moment of life, most of us will experience problem, or probably you are experiencing one right now. At I will confess to you, my dear brothers and sisters, iba-iba ang problema. Iba-ibang category. Meron pong mga problema tungkol sa family, meron pong problema sa work, sa trabaho, meron pong problema sa physical, yung pong iba ay spiritual, yung iba ay financial, yung iba ay emotional, yung iba ay pwede po kayo na ang magbigay kung anong category yan. Pero basically, most of the problems that we are experiencing on a day-to-day basis will fall on those categories. Kung yan po ang tatalakayin ko, napakahabang sermonan po niyan. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi po iyan ang aking tatalakayin lahat. At ang atin pong gagawin, titingnan natin ano ba yung mga hakbangin on how to solve the problems of life according to the experiences of Nehemiah. And my dear brothers, I will confess to you that I don't have the answer to everyone's problem. But I do believe that God's word will be able to help us to solve the problems of life. God can. Amen? And God's word can. It can help us to better deal with the problems that we do have. It will help us to overcome those problems na para bang hindi na matapos-tapos at paulit-ulit lang. By the way, Nehemiah was a man with a huge problem who dealt with it in a godly way. And he was able to overcome that big problems of his by the help of God. Paano niya to ginawa? Naniniwala ako ng istorya niya ay makakatulong sa atin papaano rin tayo magtatagumpay sa problema ng buhay. Si Nehemiah po ay isang Jew. He was a Jewish man who served as a cupbearer for the king of Persia. Ang pangalan po noong king na yon ay si King Artaxerxes. At siya po mga kapatid ay cupbearer. Ang posisyon na ito ay position of confidence. Sapagkat yung hari hindi po pipili ng cupbearer niya kung hindi niya pinagkakatiwalaan ang tao na hahawak ng kanyang cup. Doon po siya umiinom. Ano po? At alam niyo po, para hindi malason yung hari, kailangan yung cup na iinuman niya ay well taken care of. Pinaiingatan po yon. Laging nililinis at binabantayan.
Si Nehemiah po ang may task na gawin yon. At pinagkakatiwalaan po siya ng hari at isang araw, dumating ang balita. Ang balita galing sa kanyang mga kapatid na ang kanyang bayang Jerusalem, Israel ay nangangailangan ng malaking tulong. Para lang pong ikaw ay nasa abroad, marahil nasa Winnipeg, kagaya natin, nasa Canada. Then biglang nag-ring yung telepono sa Pilipinas, nakita mo ang number coming from the Philippines or galing sa isang mahal sa buhay through Facebook Messenger at nagsasabing, pwede bang tawagan mo ako, importante lang? Or pwede ka bang tawagan para makausap? At pagsagot mo sa kabilang linya, ipinahayag sa iyo ang isang problema. Ganito po ang nangyari kay Nehemiah. Ayon po sa talata, Nehemiah chapter 1 verses 1 to 3. Ganito po ang sinasabi. These are the memoir of Nehemiah, son of Hachaliah. In late autumn of the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was at the fortress of Susa. Hanani, one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had survived the captivity and about how things were going in Jerusalem. They said to me, things are not going well to those who return to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been torn down and the gates have been burned. Yan po ang problema. Galing po sa captivity, galing sa pangangalat, dahil po sa pagkaalipin, pagka-captive sa Babylon Empire, nangalat po ang mga Israelites. At sa pagkakataong ito, nagsisimula na po silang magbalikan sa Jerusalem. Subalit, ang problema ng mga bumabalik, paano silang makakapagsimula kung wala silang pader? Alam niyo po mga kapatid, ang pader is a necessity during that time dahil kung wala kang bakod, wala kang pader, anybody can come and conquer you again. And they can destroy your property, they can rape your women, at kung ano-ano pa. Kaya it would be hard to imagine much worse a news coming to Nehemiah that day. His own people were in deep trouble. The walls that enclosed their city had been torn down, leaving them unprotected, not only from the forces of the elements, but also from the enemies, from the pagan king, at doon sa mga nagbabantang sakupin silang uli. So, let us look at what Nehemiah did about it. In keeping in mind that the Nehemiah's life and example is one that we can use also to deal with our problems right now. At ang prayer ko, tulungan tayo ng kanyang mga pagpapasya, tulungan tayo ng kanyang mga ginawa para naman masolve din natin sa tulong ng Diyos ang mga problemang meron tayo. Ano ang first step na ginawa ni Nehemiah? Unang-una, evaluate the problem. Alam niyo po mga kapatid, the way to evaluate any problem that you might be dealing with today is to ask two questions. But before we go to that two questions, I would like to say to you, huwag pong padalos-dalos sa pag-solve ng problema. Yung iba po may problema na napapahamak pa dahil sa padalos-dalos na pagpapasya. Ang una pong dapat gawin, i-evaluate muna. Tama po si Nehemiah. Evaluate the problem. At part ng evaluation, dalawang tanong ang unang dapat nating sagutin. Una, ang unang tanong, what is exactly the problem? Halimbawa mga kapatid, sa iyong bahay, malinis yung bahay mo. Naglilinis ka araw-araw. May batas ang iyong bahay, sabi ni Kim Chiu. Bawal ang magkalat. Pero hindi mo napansin, may nakapagpasok ng isang
bag ng basura sa loob ng bahay mo. At yung basurang yon, hindi mo napansin, napalagay sa medyo tagong bahagi ng iyong bahay. And then soon, you discover na biglang may mga langaw na nakakapasok. No, nagkaroon ng mga langaw at ang mga langaw na ito nasa loob ng bahay mo. Ang ginawa mo ngayon, pumunta ka sa store, bumili ka ng fly swatter, no? Yung pang patay ng langaw. Bumili ka ng fly traps. Bumili ka rin ng mga electric bug zapper, no? Lahat na ho ng paraan para sa pagpatay ng langaw na nalalaman mo, ginawa mo, binili mo, electronic man o kung ano man, para maubos yung langaw. But no matter what lengths you go to get rid of the flies, they just keep returning and returning. Ang tanong, bakit? Because your problem is not the flies. Your problem is the garbage in your home. Minsan, ang problema natin ganon. Sinusolusyonan natin yung pinaka-resulta ng problema, pero hindi natin sinosolve o nilulutas ang pinanggagalingan nito. Instead of swatting flies, you need to take out the garbage kasi ito yung pinagmumulan. Mga kapatid, when I evaluate my problem is I want to get to the root. I want to get to the root of it. Hanapin yung pinakaugat. Minsan po paulit-ulit lang ang mga problema ng buhay kasi hindi natin nadadali yung ugat. Alam niyo po ngayon, taniman na po eh. Ngayon po'y summer na. At alam niyo po itong panahon ng summer, kung ikaw po'y isa sa mahilig magpaganda ng iyong lawn, ng iyong yard, yung mga inaalagaan mo pa pati yung iyong green grass. Alam mo na ang problema, yung dandelion. At yung dandelion, kapag binubunot mo lang yung ibabaw niyan, next week, nandyan na uli yan. At alam niyo po mga kapatid, mahaba ang ugat ng dandelion. At hanggat hindi mo nadudukal ang ilalim ng ugat na ito, sasawa ka, kapipitas ng mga dahon at bulaklak nito. You need to get to the root of the problem. I am not evaluating the results of the problem, but what the problem actually is. Jerusalem were unprotected. Jerusalem needs help. And as he could find out, they also had very low moral. Iyon ang problema nila. At yun po nakita ni Nehemiah. Ang problema ng pader bilang proteksyon ay mahalaga. Ito ang magsosolve ng moralidad ng mga taong bumabalik sa Israel. In addition, as Nehemiah will acknowledge in his prayer, hindi lang naman pader ang problema, hindi lang yung low moral ng mga tao, may problema rin ang kanyang bayan sa kasalanan. He and the people of Israel have sinned against God and they need to get their lives back in order. So for you, it might not be so easily discerned. Yung problema nyo, maaaring hindi ganun kadaling ugatin, pero ang unang hakbang, mga kapatid, sa paglutas ng problema, gayahin natin si Nehemiah, umupo muna tayo, mag-evaluate at tanungin sa ating mga sarili, ano ba ang problema? Perhaps you are having a big problem with finances. What is the cause? What is the cause of that problem? Is it because you've acquired too much debt? Or you've lost your job? Or something else? Overspending perhaps? Ano ang ugat? Whatever it is, discover the root and then go from there. That will be the start of the solution to the problem. So the first question is, what exactly the problem? The second question that we need to answer is, how does the problem affect me? I don't want to imply that we ask this in selfish way. May mga tao na walang pakialam. May mga tao na, hindi ko problema yan, problema niyo yun eh.
Nasa loob kayo ng isang community, nasa loob kayo ng isang tahanan, nasa loob kayo ng isang small group, nasa loob kayo ng isang maliit na grupo, pero most of the time, pag nagka-problema, labas ka. You don't want to be involved. You don't want to be part of the problem. Hindi po iyon ang gusto kong itanong. Ang tanong pong ito ay para alamin kung talagang yung problema ay problema mo. Iba po yung tao na talagang iniiwas ang kanyang sarili sa problema at walang pakialam. Iba rin naman yung tao na lahat ng problema, pinroblema niya. Nakuha niyo po bang gusto kong sabihin? Meron po mga tao, may nabasa lang sa Facebook. Pinroblema niya, hindi naman siya involved. May napanood lang sa telebisyon na problema, hindi naman siya involved. May problema yung kapitbahay, hindi naman siya kasali, naki-involve siya. So ito po yung sinasabi ko rito. What I mean is for us to determine if this problem is really some kind of a problem that we are at stake in. That we have a stake in. Something that we can help. Or something that we have the solution. Or something that God wants me to be involved. Minsan po kasi ito ang problema eh. Pinoproblema natin ang hindi natin problema. Kaya yung susunod na tanong, how does the problem affects me? Apektado ka ba talaga? Then kung affected ka, apektado ka, then you are part of the problem. You need to be part of the solution also. Amen? Ngayon, kung hindi ka naman apektado at hindi ka naman parte ng problema, huwag kang magpa-apekto. Magiging pabigat to sa buhay mo. At most of the time, sa mga small group nga po, marami po ako naririnig na kwento, nag-share. Parang apektado sila sa problema ng kaibigan nila. O, di bali kung kaibigan eh. Okay lang kung kaibigan, maapektuhan ka. Pero, problema ng ibang taong hindi naman sila masyadong close at hindi naman nila masyadong kakilala. Pag ganon, hindi mo yun problema. Huwag kang magpa-apekto. Alam niyo po mga kapatid, Nehemiah determined that the problem did affect him. It affected him big time. Sapagkat siya ay isang Israelita. Why? Because he loved these people. He loved God. He loved the people of Jerusalem. And he knew that he could do something about it. At the same time, some of us worry and fret over things that we have no control over. And we waste our time trying to solve everyone else problem. Minsan, ubos na yung enerhiya mo. Hindi mo na malaman kung ano gagawin mo. Sa kaso-solve ng problema ng iba na hindi ka naman apektado. Samantalang yung iba, minsan, sinosolve mo, pero yung sayo, hindi mo masolve. So, yun po yung ikalawang tanong. How does the problem affects me? Tandaan po ninyo, make sure that your problem is your problem. Pag hindi mo problema yung sinosolve mo, may panibago kang problemang idinadagdag sa buhay mo. Naintindihan niyo po ba? Now, yun po yung unang hakbang na ginawa ni Nehemiah sa pag-solve ng problema niya. Evaluation. The next thing is share the problem. Di mo ba? Pwede naman palang i-share yan eh. If you are anything like me, this is the hardest step to take. Kasi po ako yung taong hindi po ako mahilig mag-share ng problema. Katulad din po ng misis ko. Hindi rin po siya mahilig mag-share ng problema. Hindi po dahil malakas kami, hindi po dahil ayaw naming makaabala, hindi po dahil gusto namin ng confidentiality, hindi po yun. Siguro po talagang bahagi lang ng buhay namin yun na hindi kami palakwento. Palakwento ako eh. You will hear a lot of things from me personally, but never the problems. Ayoko po na madalas isineshare. Pero alam niyo po mga kapatid, mali din iyon. Minsan nakakapagpabigat lalo kapag kinikimkim natin ang problema. So the problems with the kind of people like me is that
the longer I hold on to the problem, the worse the problem seems to get. Hindi po ba? So, now I'm beginning to learn. Nagbabahagi na rin po ako ng mga prayer request ko, ng mga problema ko. Sa mga small group, nagsishare na rin po ako. And I hope that you are ready to learn with me. Sabay-sabay po tayong matutong magbahagi. Sabi nga po, if there is somebody that we need to share our problem, the first person that we need to share it with is with God. If we are going to solve our problems, we need to be able to share our problems first with God. Ito po ang ginawa ni Nehemiah. Immediately after Nehemiah received the news of the walls of Jerusalem had been torn down, he turns to God in prayer. Immediately, lumuhod si Nehemiah at nanalangin. Ito po ang laman ng kanyang panalangin. Nehemiah chapter 1 verses 4 hanggang 7. When I heard this, ito po yung ating teksto. When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven. Then I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of unfailing love with those who love Him and obey His commands, listen to my prayer. Look down and see me praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned. We have sinned terribly by not obeying the commands, laws, and regulations that you gave us through your servant Moses. Ito po yung kanyang panalangin. Ang panalangin pong ito ay pagdulog sa Diyos na makapangyarihan sa langit. Kasama po rito ang pangungumpisal, ang paghingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan, kasalanan ng kanyang lahi, kasalanan ng kanyang pamilya, at ang kanyang personal na kasalanan. Alam niyo po ang ibig sabihin ng pangalang Nehemiah? Ang ibig po sabihin nito ay the Lord's comforts. And it is obvious that his willingness to share with God was not only for God's help, but to acknowledge his own failures and to seek the presence of God as he dealt with the problem at hand. Importante yon. Ito po isa pang talata. Nehemiah 1:10-11. He continues in his prayers. Ang sabi niya, we are your servants, the people you rescued by your great power and might. O Lord, please. Ito na po yung pleading. Ano po? Ito na po yung request. Please hear my prayer. Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success now as I go ask the King of great favor. Put it into his heart to be kind to me. Ang galing ng prayer niya, specific. Ang galing ng prayer niya, puro please. Puro pakiusap. Hindi katulad ng prayer ng mga pastor ngayon eh. I demand! I claim! I declare! No? Hindi po ganun si Nehemiah. Kaya effective yung prayer niya, punong-puno ng pakiusap. Walang kayabangan. Walang claiming, walang declaring, at walang kung ano-ano, kundi nakikita mo yung humbleness of spirit ng taong ito. Makikiusap siya sa hari. Pwede naman niya sabihin, Lord, malakas ako sa hari. Cupbearer niya ako. Kakausapin ko siya, Panginoon. Nagpapaalam ako sa iyo, kakausapin ko siya. Pero hindi. Pinakikiusap niya rin ito sa Diyos na sana makatagpo siya ng great favor sa hari. To put into the heart of the king to be kind to him. Take note of that. Pati yung mga taong ginagamit ng Diyos sa buhay natin, Diyos ang gumamit doon. Alam niyo po na isang araw nakatanggap po ako ng text message o ng message sa cellphone. Sabi po niya, Pastor, hindi mo po ako kilala o hindi ko po siya kakilala, pero nakikinig siya ng tinig ng pag-asa at blessed na blessed siya sa tinig ng pag-asa. Huwag mo pong babanggitin ang pangalan ko, Pastor. Pero narinig ko lang po ito sa kaibigan at isinyer po nung kaibigan.
kaibigan ko, engineer sa kaibigan niya. Alam niyo po, kahapon nakatanggap po ako ng $520. At ang bilin, ibili ko po ng camera sa pagva-vlog. Dahil natutuwa po sila kapag nakikita nila yung mga video ng buhay ko. Mga pangingisda at pagluluto. Kaya po, kung may paggagamitan naman mo ng pera, hindi ko po magagamit doon kasi ang gusto nila, ibili ko ng camera. At gagawin ko po yun kasi yun po yung pangangailangan nga ngayon sa vlog. Alam niyo po mga kapatid, sinong humipo sa puso ng mga taong yun? Sino po ang nagsabi sa mga taong yun, padalan mo nga ng pera si Pastor Well para makabili ng camera? Alam niyo po mga kapatid, hindi ko to idinadalangin sa Diyos. But God put this in the heart of those people. Katulad po ng prayer ni Nehemiah. Kaya ngayon, susimulan ko mag-pray ng ganito. Pwede pala yun, Lord. Yung mga pangangailangan ko sa buhay, hipuin mo yung iba. Pero alam niyo po, kahit hindi ko yun ipagdasal, simula pa nung araw na pumasok ako sa ministeryo, ramdam namin ang pagkilos ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So no matter what problem you are dealing with today, the first person you need to share it with is no other than but God Himself. Amen? Sabi po ng Psalms 55 verse 22. 55:22 of the book of Psalms, give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Pangako niya yan eh. Hindi niya papayagan na ang kanyang mga anak na ang makadiyos ay madudulas at babagsak. Amen? God wants nothing more than to hear your voice today, wants nothing more than to give you His assurance that He is with you today. He wants nothing more than to give you comfort as you deal with the problems of life today. That is His desire. But you will not know, take note of this, you will not know the full blessing of God's comfort until you begin to unload your burden to Him. And once you unload your burden, you will feel the full blessing of His comfort. He may not get rid of the problem instantaneously, but you will feel the comfort of the Holy Spirit, the peace that passes all understanding will be in your heart. Amen? Yun po yung una, share it with God. And the second is, share it with people God leads you. I-underline po natin yung word na God leads you to. Huwag kung kani-kanino rin. May problema ka, pumunta ka sa kumari mong lasinggera, chismosa, naibalita na yon sa buong baryo. Pumunta ka dun sa kaibigan mo lasinggero, nakipag-inuman ka, parang sa tingin mo, yun ang solusyon, ang magpakalasing, at doon mo isi-share ang problema mo. Hindi yun ang solusyon. Ang sabi po, go and share it with people God leads you to. Huwag mong gawing shout out sa Facebook. Kasi hindi lahat ng friends mo sa Facebook ay tunay mong friends. Yung iba doon, mga tagamasid lang, mga usi lang sa buhay mo. Yung iba doon, basta ini-add ka lang. Pero wala namang connection sa iyo. I have almost 5,000 friends on Facebook. Ang nanonood sa akin sa Tinig ng Pag-asa araw-araw, 60 lang. Those are my true friends. Those are the people that I know listen to me and want to grow in their spiritual journey with me. Yung 4,000 plus, they're just list on my friends list. Nakakalipas ang isang taon ng walang hello, ng walang hi. Ang dami nga ho doon, wala ni isang communication sa bawat isa. Sa akin, wala.
At alam niyo po, nag-post ako sa Facebook ko nung nagsisimula akong mag-vlog. Pwede po ba pa-subscribe naman sa aking YouTube channel? Alam niyo po ba, kalahati lang ng Facebook friends ko. Alam ko namang may YouTube. Nag-YouTube. Kung magsusubscribe, kumikita na po sana ako ngayon eh. Hindi po nanunumbat. Pero kung naririnig ito ng mga friends ko sa Facebook, tatanggalin ko na po kayo pag hindi kayo nag-subscribe. Biro lang po. Hindi po totoo. Pero yung gusto ko lang ipakita na maraming ganon. Mga taong nandun virtually pero walang connection sa buhay natin. No connection whatsoever. Kaya bakit ka mag-share sa Facebook? Ba't ka dun magrarant? Ba't mo dun ilalagay ang problema mo? Wala kang mapapala dun. Marami dun, siguro mapansin, bigyan ka ng thumbs up. O kaya naman, bigyan ka ng heart, ng hugs. Pero yung mga yon ay puro lang virtual. Hindi mo mararamdaman yung tunay na yakap. Hindi mo mararamdaman yung tunay na pagsang-ayon. Hindi mo makikita yung tunay na concern. Kaya if you have a problem, pupunta ka lang sa tao na alam mong inilid sa'yo ng Diyos para puntahan mo, na siya namang totoong uunawa, dadamay, at magmamahal. Nehemiah knew that he would not be able to solve the problem of the entire nation by himself. So anong ginawa niya? He needed to be able to take a long leave of absence. Kailangan niya mag-leave. Paano niya gagawin yun? May trabaho siya. Yung trabaho bilang cupbearer, hindi pwedeng ipasa yun kung kani-kanino lang. Kaya kailangan niya ng favor ng king. It was going to be able to get it in order to get the job done, kailangan niya ng pagsang-ayon ng hari. And notice again the end of his initial prayer. Ano po ang sabi? Ano po ang sabi? Nehemiah chapter 1 verse 11b. Please grant me success now as I go ask the king for a great favor. Put it into his heart to be kind to me. Yan po yung prayer ni Nehemiah sa Diyos. We don't have time to read the whole story today, but the result was that the Persian king not only granted Nehemiah permission to leave, but he sent him with letters of protection to the surrounding governors, plus he gave him the building materials that he would be needing to rebuild the wall around Jerusalem. The point I'm trying to make is that God leads us to other people who can help us solve the problem that we have. Tandaan ninyo mga kapatid, minsan yung solusyon sa problema mo nasa kamay na ng iba. Ibinigay na ng Diyos. Kailangan lang puntahan natin yun. Amen? God doesn't always just point finger at our problem and just zap it with His power. In fact, most of the time, take note, most of the time, He expects us to find others to assist us. This is especially true in the church. We are here to help each other in every possible way. Kaya nga tayo church, kaya nga tayo unida. Sa English yon united, sa Tagalog yon kaya tayo nagkakaisa bilang simbahan. Tayo'y proud to be unida because we are united together as brothers and sisters in Christ. And we are here to help one another. Romans chapter 12 verse 5, ano po ang sabi? Since we are all one body in Christ, we belong to each other, and each of us needs, ano pa sabi? Needs all the others. Seeking help from others isn't something we are to be ashamed of. In fact, you will find out that others are dealing with some of the same problems you are, and you will be able to help each others out. Amen? Ecclesiastes 4:9-10. Ano pang sabi? Ang sabi po dyan, 2 people can accomplish more than twice as much as one. They get a better return for their labor.
If one person falls, the other can reach out and help. But people who are alone when they fall, they are in real problem. Amen? They are in real trouble. If you're alone in your problem today, as hard as it might be for you, you need to find someone that you can trust to share it with. First, share it with God, pray. Second, find somebody. Somebody that God leads you to go to. In fact, when you add them up, Nehemiah received help from 42 different groups of people in solving the problem of the rebuilding of the wall. He knew that if his problem was going to be solved, he would have to rely foremost on God and secondly, on people around him. Pag binasa niyo po yung aklat ng Nehemiah hanggang sa dulong chapter nito, makikita nyo, pati sa pagtatayo ng walls of Jerusalem, pinaghati-hatian nyo ng mga grupo ng mga tao, ng mga families, ng mga Israelita. For most of our problems, tandaan po natin, kailangan natin ang tulong ng iba. Pangatlo, ito na po tayo sa solution to the problem. Ano po? Una, evaluate. Second, share. The third is solve the problem. I say this realizing that not every problem has a solution. Hindi lahat ng problema ay may solusyon. Sometimes the solution is having the resolve to admit that there really isn't a satisfactory solution. Kailangan po ng tanggapin na minsan may problemang kailangan na lang tayong maghintay at hintayin ang kamay ng Diyos na kumilos at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. But most of our problems, there is a solution. Amen? Most of the problems that you and me are experiencing, merong solusyon. At kung hindi man ngayon, down the road, makikita rin natin ang solusyon. And if you are the one reading the rest of Nehemiah's book, and if you are going to read it later on, you will see that in his time, yung problema niya ay na-solve. 52 days non-stop. 52 days na-solve ang problema. Ngayon ang tanong, how can we solve? How can we start solving the problem? Katulad ng ginawa ni Nehemiah, number 1, by relying or by continued reliance on God. This is very important. We want to share our problem with God right off the bat, but we also want to continue to share with Him throughout the entire experience. Minsan ginagawa ng iba, pag nasabi na sa Panginoon, tapos na, no. Yung po lang yung simula. Kapag na-share mo sa Diyos, isama mo pa rin ng Diyos sa entire journey ng solution process. By continuously asking Him for feedback. Lord, okay ba itong ginagawa ko? Lord, siya po ba yung tamang taong lapitan ko? Panginoon, timing na ba na simulan ko to? Pag ganun po ang ating pamumuhay, and we always rely on God, the solution is easy. Amen? We want God to be in the midst of it no matter how long it takes. When some men came opposing Nehemiah's work, anong ginawa niya? Nehemiah 2:20. Ano po ang sabi niya riyan? The God of heaven will help us succeed. We, His servants, will start rebuilding this wall, but you have no stake in Jerusalem. Sabi po kasi ng ibang mga tao, tinuya pa sila eh. Anong gagawin nyo dyan? Isang lundag lang ng asong gubat yan, gibana yung pader ninyo. How can you start building? Wala kayong kakayahan. Nakarinig na po ako ng ganyan eh. Dito po sa Winnipeg Unida. Nung sinisimulan po ang Winnipeg Unida, ang dami pong ganyan eh. Naku, hindi nyo yan kaya. Magkakagulo rin kayo. Mag-i-split-split din kayo. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Almost 9 years na nang binuo ng Diyos ang Winnipeg Unida. Nag-split na ho kami ng 7. 7 splits na po kami. At itong splits na to,
pinagpapasalamat namin sa Panginoon kasi dinivide na po ng Diyos ang Winnipeg Unida, nagdala po siya sa Grand Prairie, nagdala po siya sa Leduc, nagdala siya sa Edmonton, nagdala po siya sa Calgary, nagdala po siya sa East Winnipeg, at magdadala pa po siya sa Saskatoon o sa Saskatchewan. Isa lang po sinabi ko do sa mga taong yun, saan kayo kukuha ng pangrenta, saan kayo kukuha ng pastor, paano gagawin ninyo? Sabi ko po sa kanila, magsisimula kami na magtagumpay. The God of heaven will help us succeed. We, His servant, will start doing the work. But you have no stake in Winnipeg Unida. You have no stake with this church. Nagawa namin ito. Not because magaling si Pastor Camia. Nagawa namin ito, hindi dahil magagaling yung mga pastor ng Unida sa Canada. Nagawa namin ito hindi dahil mababait ang mga members namin sa Unida. Nagawa namin ito because we rely completely on God. Magpahanggang ngayon, our reliance on God will help us in solving some of the problems that on a day-to-day basis ay na-experience namin bilang simbahan. I have counted at least 14 times. 14 times in chapter live tayo mga kapatid. 14 times in 13 chapters of Nehemiah where he and his team explicitly rely on God in prayer. 2 chapters of this book contain almost nothing but prayers to God. Nehemiah chapter 8, nung natapos na po ang building of the walls, isang buong chapter dedicated to worshiping God alone. Alam niyo po mga kapatid, kaya po si Pastor Camia mahabang mag-sermon, si Nehemiah po ang idol ko dyan. Si Nehemiah po, si Ezra, tumayo para mangaral sa Book of Nehemiah chapter 8. Nangaral pala si Ezra po pala, hindi si Nehemiah. Si Ezra na tumayo, naggawa ng pulpito, nag-sermon maghapon. Maghapong sermon. Ako po, umaga lang tinig ng Pag-asa. Tapos prayer meeting sa gabi pag Wednesday. At paminsan-minsan, nagkakadoble. Mamaya ho, pagkatapos ng pananambahan natin, lipat kayo sa Grand Prairie. Ako rin speaker doon. Lilipat po ako mamaya konti sa Grand Prairie. So, ano pong gusto kong sabihin dito? I-dedicate ng bansang Israel ang 1, 2 chapter nito ng pagpupuri at pananalangin sa Diyos. Nehemiah knew, and we need to learn that if we are to resolve the problems of life, God needs to be an integral part of the whole process. Church growth? You want church growth? God will be the answer. You want church planting ministry? You want a daughter church? Involve God. Rely on God. You want revolutionary growth on your finances? Rely on God. Minsan kung ano-ano ng tactics, kung ano-ano ng panluloko ginagawa ng mga pastor para tugunan yung pangangailangan ng simbahan. Meron silang nakakalimutan na tactics. At ang tactics na yon ay ang sa Diyos magtiwala ng solusyon sa problema ng simbahan. Amen? Pangalawa, solve the problem by continued reliance, and second, by taking whatever steps necessary. By taking whatever necessary steps. For Nehemiah, this included organizing mass number of people. Hindi ito madali. Naghanap siya ng mga karpintero, ng mga mahusay sa mason, magpalitada, gumawa ng pader, etc., etc. It also include arming the people against those who wanted to attack them. It involved bringing the people back to a proper obedience and worship to God. Those
were the steps he needed to take to solve the problem. Mga kapatid, you and I need to take the steps necessary to solve the problem we face if it is a problem that can be solved. If it can be solved, then God will grant you wisdom on how to solve it. Ewan ko kung narinig nyo na po yung tinatawag na pen racket sports. Yung pen racket sports, alam niyo po kung anong ginawa nila? Yung pong bola ng tennis ball. Ang presyo po ng tennis ball ay 80 cents ang isa. Pero alam po ginawa nitong pen racket sports, yung pong 80 cents na bola ng tennis, ibinenta po nila ng 250. Paano po nila nagawang ibenta ng 250? Nilagyan lang po nila yung bola ng tennis ball ng sign, ng insignia. At alam niyo po kung ano nilagay na? This ball is for dog. No? As a playing, ano tawag doon? Fetch toys for dogs. Ilang po. Tennis ball. Nilagyan lang natural felt fetch toys for dogs. From 80 cents, naging 250. Ano pong ibig sabihin nun? Pen up the price of that ball from 80 to 250. Now that's a profitable way to take the steps necessary to solve the problem. Pabagsak na po yung kumpanyang yon. Hindi nila alam kung paano nila i-market yung mga produktong nabili nila. Sila po ay, ano tawag doon? Sports store. Nagbebenta po sila ng mga bola kung ano-ano. Nakita nila yung mga bola ng tennis, hindi nabibili. Pero ginawa nila, sinulatan nila yun na yun ay hindi no longer for tennis purposes alone, but for dogs. At alam niyo po, dinayo yung pen racket store na yon, hindi na dahil sa tennis ball, kung hindi fetch or felt fetch toys for those dog lovers. So, what steps should I take? So, begin to find out what makes a good, on how you can be a good person. If you want to be a good person, then start working on how to be one. Find ways on how to be a good person if that is the problem. Maybe you need some help books. Maybe you need some good counsel. Maybe you need some mentor to help you to be a good person. Whatever it takes, take those steps. Too many of us, know what steps needed to be taken. But the problem is we refuse to take them. Minsan alam naman ng mga tao kung anong solusyon, but they refuse to take them. God wants to help us, but much of the help He offers involves us getting involved in the process. At minsan yung katigasan ng ating mga ulo ang lalong nagpapalala ng ating mga problema because we don't want to take the necessary steps. Susunod at pangatlo, continued reliance on God, take the necessary steps, and the third, by staying focused on the task at hand. And this is the last. Imagine niyo po a thick bundle of sticks. Ginamit na po ito ni Kuya Manix nung isang araw. Nagagamit natin makapagwalis kung sama-sama tayo. Pero kunin niyo po yung pinagsama-samang mga walis tingting ni Kuya Manix at subukan niyo naman pong baliin ito ng sabay-sabay. Kahit na ano pong gawin ninyo maghapon na hindi niyo po ito mababali dahil sabi nga po ni Kuya Manix, napakatibay nito pagsama-sama. Pero imagine ninyo kung ito'y problema. Problemang pinipilit nating baliin, pinipilit nating tanggalin sa buhay natin pero hindi natin mapagtagumpayan. If you attempted to break all the sticks at once, you will be in trouble. In fact, it might be impossible. After hours of trying, what would you have to show for your efforts? Ano po naging resulta? Sore hands and a sour disposition as well. But
Suppose, however, you tried a different approach. You focus on a different approach, a different tactics. Suppose you untied the bundle of that walisting thing and break each stick one at a time. This time, isa-isahin po nating baliin. You will find this much easier. Your problems are like that bundle of sticks. If you try to fix it, everything at once, you may fix nothing. Instead, you may undermine any chance of success, frustrating yourself in the process. And sometimes, it's difficult to untie the bundle of sticks. Our problems seem so interconnected that we cannot see how to solve one without solving them all. But with focus, solutions come easier. One solution leads to another. After the first stick breaks, we gain confidence. Soon, the momentum is established and we are on our way, one stick at a time. Ganitong ginawa ni Nehemiah. If Nehemiah teaches us anything, it is to have a streamlined view toward problem solving. We need to admit we cannot fix the whole world at once, let alone fix every single problem that we have. We need to admit that. We need to focus on the task at hand, continue to focus until the problem is resolved. That is the third steps in solving the problem. Stay focused. This is also my challenge for Winnipeg Unida and for all the churches here in Canada. Let us stay focused. If some still are not believing, let us not be distracted. Let us stay focused. If the leaders in the Philippines are still not convinced of our effort here, let us stay focused. If they are not supporting us in any way they can, let us stay focused. Ano man ang sinasabi nila sa Pilipinas against us here, let us stay focused. And by doing that, ano mang problema natin dito, sa tulong ng Diyos, we can solve it. In conclusion, no matter who you are, no matter how old you are, no matter how much money you have, you will face problems throughout your life. That's a fact that is true for every one of us. How to deal with the problems that come will help to determine the outcome of our entire lives. In fact, you will learn to deal with problems in a godly fashion. You may still have some down days, but your life as a whole will be one of triumph and satisfaction. Kung merong isang bagay na itinuro si Nehemiah, is that at the center of our universe, God resides. And where God is, there is victory. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal ng mga magulang at mga kapatid. Magandang araw po sa inyo at ang kanyang pag-ibig ang lagi nawang sumagana at tumulong sa pag-solve ng ating mga problema. God bless everyone. Magandang umaga po mga kapatid. Ako po si OG. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil po sa aking pagkakasakit. Ako po ay sinamahan niya sa panahon ng aking karamdaman at ako po ay nasa bahay na at nagpapahinga ngayon para magpalakas. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung ano po ang mga pangyayaring nangyari sa nakalipas na araw sa akin. Ako po ay nagkaroon ng pananakit ng dibdib noong pong Martes ng umaga. Yun po ay halos paghapon kong nararamdaman. Pero noong pong araw na yon, ako po ay naatasang manguna sa aming small group. Kaya po ay napagdesisyonan ko po na dahil tingin ko ay kaya ko naman yung sakit, napagdesisyonan ko po na huwag muna akong pumunta sa doktor
o sa emergency nung araw na yon. At gusto ko po ay matapos muna yung gawain. Kung sakali pong sasakit ng mas masakit, saka po marahil ako pupunta sa emergency nung araw na yon. Pero subalit pagkatapos po ng aming gawain, sa pagpapala po ng Diyos, nabawasan po ang pananakit kaya po ako hindi tumuloy. At noong pong araw ng Miyerkules, paggising ko po ay meron pa rin pong pananakit pero po mas tolerable na kasi po noong Martes. Kaya po ang aking naging desisyon ay obserbahan muna ang aking nararamdaman bago pumunta sa doktor. At napagdesisyonan ko po na pumunta sa doktor ng Huwebes dahil po meron pa rin konting pananakit. At nung ako po ay nagpunta sa aking family doctor, ay binigyan niya po ako ng lab blood works na form para po gawin ang test ng aking dugo at ang EKG dahil po idinain ko nga po yung pananakit ng dibdib ko ay ilang araw ko na nararamdaman. Kaya po ang sabi sa akin ng doktor ay gawin ko na agad yung procedure sa pagkuha ng dugo at saka sa EKG. Kaya po ako'y dali-dali nagpunta sa Seven Oaks. Noon po ako umuwi, naka-receive po ako ng message sa aking phone na ako po ay pinapupunta ng aking doktor sa emergency at kung maaari raw po ay ako ay mag-ambulansya na dahil meron pong nakitang mataas doon sa aking blood chem. Ngayon po ay ako po ay dali-dali nagpahatid sa St. Boniface Emergency. Ngayon po ay pagdating ko po roon, inulit po yung mga pagkuha ng dugo, yung EKG, at nakita po roon na yung mataas na blood count. Hindi ko po matandaan kung anong tawag. Pero po ang sabi sa akin, ako po ay nagkaroon ng heart attack. Kaya pala po masakit ang aking dibdib ay maaaring ilang araw na po na ako ay naandoon sa heart attack. Kaya po ako ay nag-antay ng mga kung anong procedure ang gagawin sa akin. Nang dumating po ang doktor ay pinaliwanag sa akin dahil nga po ako ay na heart attack. May mga procedure na gagawin para makita yung bara. At kinabukasan, kung magkakaroon po ng pagkakataon, ako po ay angiogram para po makita yung bara ng aking puso. At kung sakali pong may bara, ang gagawin po ay lalagyan naman ng stent. At tinanong ko po kung ano yung susunod. Kung hindi po makukuha sa stent, ang susunod po ay maaari pong operahan or i-bypass. No? Noong pong panahon na yon, ang pumasok lang sa isipan ko dahil una, wala naman po ako kasama sa hospital kasi po bawal ngayon ng mga bisita, bawal ang kasama. Ang naisip ko po ay yung istorya ng aming pinag-aralan noong Martes na yon na anumang pinagdadaanan natin sa buhay ay may magagawa ang ating Diyos. Kung meron man bagyo, meron man karamdaman, kasama lang natin ang ating Panginoon at magtiwala tayo na lahat ng bagay ay alam niya. At kung ano man po ang will ni Lord, ang siyang masunod. Kaya po yun ang aking naisip ng mga araw na yon. At ang dalangin ko po ay talagang samahan niya ako at yung mga tao na gagamitin niya ay ihanda niya para sa susunod na mga procedure na gagawin sa akin. At nung araw po ng Biyernes ng hapon ay sinimulan na nga po ang pag-check ng aking artery kung alin po ang may bara. Nagkaroon po ako ng 2 stent, nilagyan po ng 2 stent para po maalis yung bara. At pagkatapos po ng procedure, ibinalik po ako sa room. And then inobserbahan para po doon sa kung naging maayos po ang procedure na ginawa sa akin. At kinabukasan po, Sabado, ay
dinischarge na po ako. Nakauwi po ako Sabado ng hapon. Bali po 2 araw po ako roon at 2 gabi. Naging matagumpay naman po yung procedure na ginawa sa akin. Kaya po ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon dahil sinamahan niya ako doon sa panahon ng aking pagkakaramdam. Salamat din po sa mga tao na ginamit niya, mga doktor, nurses, staff sa St. Boniface. Naging smooth po lahat. Sa loob ng 2 araw, natapos po lahat ng procedure. At ako po ngayon ay nasa bahay para magpalakas. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo yung nasusulat sa Mateo 8:26. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Sa akin pong pagtatapos, kung ano po man ang dumating sa ating buhay, kung tayo man ay magkaroon ng karamdaman, magkaroon man ng suliranin sa buhay, lagi po nating isipin na mayroon tayong Diyos na kasama sa buhay. At alam ng Diyos kung ano yung nangyayari sa atin. At matuto po tayo magtiwala na yung kalooban niya ang masunod. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, dadako po tayo ngayon sa ating banal na hapunan, sa ating pong communion. Naniniwala po ako na ang first Sunday of the month ay isa sa mga linggo na atin pong pinaghahandaan para po gunitain ang isang napakahalagang bagay, at ito po ay ang pag-aalaala sa Panginoong Hesukristo. Yun po yung pangunahing reason kung bakit nais ng ating Panginoon na alalahanin natin siya. At ikinumpara niya ang pag-aalaala sa isa sa pinaka-importanting bagay na ginagawa ng tao, at ito po ay ang pagkain at pag-inom. Nasaan man tayo ngayon lugar, hindi man tayo magkakasama physically, naniniwala po kung hindi hadlang para tayo magkasama-sama at ganapin ang bagay na ito bilang pag-aalaala sa Panginoon. Ang Panginoong Yesus ng gabing siya ipinagkanulo, dinampot ang tinapay, sinabi, "Ang tinapay na ito'y kalarawan ng aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisikain sa pag-aalaala sa akin." Gayun din naman, hinawakan ng sarong matapos na makahapon at sinabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin." Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Lord, as we take the bread, we remember that you are the bread of life. You feed our souls, you nourish our hearts, and you give us sustenance to run the race before us. And as we break the bread, we feel the softness of your love for us. We smell the fragrance of the grace that you release afresh each day. We thank you with all our hearts for the great price you paid when you were crucified on the cross for us. Yet, just as the yeast has caused this bread to rise, you rose again triumphantly over death as Lord of Lords and King of Kings forever, our beloved Savior. To you, we thank you and we give you glory. And as we also drink the wine, we remember that you are the giver of life. For you are forgiveness. You bring deep peace to our souls and your love flows within us. And as we pour out this wine, we see your sacrifice poured out for us. We notice the depth of your goodness and the pain you suffered for us. We dwell upon the intricacy of human life and the price you paid to set humanity free. Yet just as the tombstone rolled away to unleash the risen Lord, your light shines in our hearts, now extinguishing all darkness, to release the blessings of heavens upon each and every one of us. We are truly grateful. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga minamahal na mga kapatid,
Damputin po natin ang tinapay, sabay-sabay po nating kanin. Kalarawan po ito ng katawan ng Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating inumin ang katas ng ubas, kalarawan ng dugo ng Panginoon na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Aming Amang makapangyarihan, kaming iyong mga anak, sa iba't ibang mga tahanang kinaroroonan namin, isa lang po ang aming intensyon at motibo kung bakit namin ginawa ito. At yun po ay alalahanin ang iyong pag-ibig sa pagbibigay ng iyong bugtong na anak na siyang naging kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Pagpalain mo kami na iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya ng kalusugan, pag-iingat, sa mga mensaheng aming napakinggan, karunungan. Ikaw po, Panginoon, ang mag-ingat at sumubaybay sa iyong mga anak sa pagpasok ng bagong araw kinabukasan at sa mga susunod na araw ng mga linggo, linggo ng mga buwan at buwan ng mga taon. Sa pag-uunat ng kamay ng maliit mong lingkod, iparanas mo ang iyong masaganang basbas at ang iyong bendisyon. Mga minamahal na mga kapatid, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ, now and forever. Amen and amen.